Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay June 19, 2024 at Wednesday na naman. Pag-usapan ulit natin yung update dito sa ating PSE stock trendings. Medyo mahina pa rin si PSE natin, matamlay pa rin yung mga trades natin dito. Maliban na lang kung nakapasok ka kay IDC, bigla sumambulat yung yung galaw niya kanina at saka si RCI, di ba? So noong umaga mga 4% lang to si RCI. Pero nag-close siya ng more than 10%. Pero the rest ng stocks natin, kolelat muna yung galawan natin sa kanila. Okay? So ito pa rin yung galawan natin. Medyo matamlay pa rin si PSE market. Actually, may premonition ng breakdown si PSE. Kasi makikita mo dito, hirap na hirap yung support natin dito sa 6,300. Pero net foreign sales siya 594.67 million. Kaya hindi tayo magtataka kung magkaroon siya ng isang breakdown dito bago siguro mag-bounce yung markets naman natin. So pag nag-drop siya, another lower low yung index naman natin. So nag-close tayo, negative 0.04% nga po siya and 6,366.03. Ayan. So pag-usapan na lang natin yung mga pumipitik natin na stocks. So nanguna dito sa listahan natin si IDC. Ayan, lumabas na rin yung news. Di ba hinahanap natin last time? Meron siyang gain na 13.59% pero net foreign sell ng 311.46. So meron na tayong nabasa sa Twitter kanina. Ang sabi is meron siyang joint venture agreement with certain persons. Pero parang hindi naman malinaw kung ano yung joint venture o hindi ko lang nabuksan yung disclosure. Kasi merong disclosure sa PSE Edge itong si IDC natin. So mamaya silipin natin yan. Tapos si ATN, puro cross trades lang yata yung nakikita natin na volume ayaw umakyat ng price action niya. So nag-drop siya ng negative 1.61%. Tapos si RCI at saka si EBS natin, bumalik ulit yung galawan pero si RCI medyo malakas yung sipa niya. So yun kasi halos 50% na yung drop niya, di ba? So nag-bounce siya ng 15.92% and meron siyang 490.75k na net foreign buying dito sa market. Tapos si Aboitiz Equity Ventures, so siguro pinag-usapan siya kasi meron siyang ibibenta niya yung properties niya sa Cebu papunta dito kay Ali. So, yun yung madalas nating mabasa sa kanya. Pero makita mo dito yung mga blue chips. Wala naman masyadong galawan. Pero si Aboitiz, nag-up siya ng 1.70% sa closing ni siguro to. No? Kasi net foreign sales siya, medyo malaki, 122.15 million net foreign sale po siya. Tapos si Converge, 0% siya. Ito yung bad natin sa kanya. 97.02 million net foreign sale din po. Tapos binubuhay-buhay niya yung yung discussions kay ABS-CBN. So baka makatulong, no? Baka medyo sumipa. So antayin natin yan pero not so good yung net foreign sale natin sa kanya. Tapos pinili natin si 7-Eleven. Ang isang trending dito si Dito. Tsaka meron pang isa kanina na ito pala si LTG. Pero wala naman masyadong galaw yung price action. So pag-usapan na lang natin yung mga pumipitik na stocks. So nag-up siya ng 5.74%. So nag-breakout si 7-Eleven. Medyo nag-pullback pa nga siya. Pero malakas yung closing niya. So 258k net foreign buy naman siya. Okay, so yun po yung ating mga trend stocks for today. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Please double check po or read yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating vlog is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks, especially ngayon. Medyo matamlay yung mga stocks natin. So double check mo na lang yan and meron kasing risk na involved. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group, kung medyo nahirapan ka sa trading during this time. So meron tayong guides yan. Tapos yung ating, ayan, panoorin mo na lang po yung mga nakasubscribe dito sa ating trending stocks. So mababa din yung review natin. Company reviews, mga sample trades dito sa PSE market. Tapos mga basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating basic na PSE stock market studies. And then follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to.
para sa mga play to earn games naman natin. Ayan. So wala pa rin tayong bago. Sa kanya si Roller Coin lang yung yung huli kong review. So 2 weeks ago. Tapos sa social media, Facebook account, follow din po ako dito para updated ko sa mga posts natin. Pili ka na lang po Facebook account or dito sa pinaka-Facebook page. Ayan, hindi pa natin hindi pa natin maramdaman yung market kasi lang siya, nagpo-pullback yung galawan natin sa kanya. Para may summary na dito kanina. Ayan. So lumabas na yung summary. Wala akong masyadong ma-post ng mga news na bago dito sa market. So basahin na lang natin kung ano yung meron dito sa kanya. So ito pa rin naman, net foreign sale 594.67K. So property na naman, yung tinamaan dito. 0.77% loss at saka si industrial. So medyo pumitik si services sector natin, umabot siya ng 0.94%. So very bad. Okay, pakonti-konti lang pero parang yun nga. Ito personal ko lang naman na pakiramdam sa kanya parang babagsak si PSE natin. So 6,366.03. Wala ba nangyayari sa bagong president natin? Ayan. So okay. So ito naman yung mga foreign funds sold. So benta pa rin sila ng benta. AUB, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, APBSC, FGen, MER, SCC, CNPF, DNL, MI, AC, Aboites, AGI, DMC, Ali, A-REITs, CREITs, yung mga properties. Binenta siya, Converge, Cebu, Robinsons, Upson, at saka si Wilcon. So ito yung mga binili. Konti-konti lang. East West, PNB, ACN, CREC, Manila Water, FCG Keeper, ABA, SM, Globetel, ICT Plus, at saka si Pure Gold naman natin. So Monde, nagko-console lang siya. And Social Enterprise Group, Happy Noy, have entered into year-long partnership aimed at supporting sari-sari stores and agricultural products. Asan na ba dito si IDC? SMC got SEC nod for up to 20 billion in retail bonds. Monde partner with Happy Noy pero hindi mo gumalaw yung price action. Ito, sa IDC. So ito siguro yung catalyst. IDC Prime Science Joint Venture for Palawan Mixed-Use Project, Senate subsidiary IDC Prime, has entered into a joint venture agreement for the development of a mixed-use property in Palawan. Ayan. So, buhay na buhay si IDC natin. Megawide, SEC approves Megawise 5 billion bond offering. AGI, so ito pala yung catalyst ni AGI. Di ba pumitik siya ng isang araw na 5%. So AGI is looking to push SkyTrain monorail from Fort Bonifacio to Guadalupe. Ayan. So AGI is still looking to continue the monorail that will link Fort Bonifacio to MRT Guadalupe after nearly 7 years from first proposal submitted to the government natin. So naghanap siya ng project. SMPH is redeveloping SM Mega Mall, adding 20,000 square meters of space and 1,000 parking slots. Ayan, so laki na neto kulang pa. Ayan, with working starting next month, SM Prime targets 100 malls by 2027. Si Ali, Bibian Corporation and Ali Land form partnership for the Can-Iraq ecosystem biodiversity project in Cebu. SM Group start off is redevelopment plans with SM Mega Mall nga. Tapos Santa Lucia, pumitik ba si SLI? Led by property magnate Ezekiel Robles, plans to launch 35 residential projects. Ayan, SLI. Tapos breaking news, ayan. So, di ba, nababangkit natin si Nvidia. So, all-time high. Nvidia becomes the world's largest company for the first time ever. Ayan. So, pero yung mga binili kong Semcon hindi umakyat eh. So, congrats kung meron kang Nvidia dito sa global markets. Kapit lang kapamilya, Dennis Anthony Uy, rekindles interest in Converge takeover of ABS-CBN's Sky Cable. Ayan. So, mukhang gusto niya si Sky Cable natin. Tapos yung galawan kahapon, so dito siya. US market is okay naman yung galawan niya kahapon. Pero ngayon, parang holiday yata sa US market. Wala tayong nakikita na futures naman sa kanila. So hindi gumagalaw yung futures ni US market natin. Okay? So bago 'yon, punta muna tayo dito sa PSE. So wala yung inaantay natin na bounce kay PSE natin. Kaya sabi ko nga baka may shakeout si PSE, upcoming shakeout. Mapapansin mo kasi
Bukod sa lower low formation, descending triangle, puro red yung candle natin. Ewan natin, baka ano ba yung post natin dito? Yung si RCI, mag-ala RCI tayo. Kasi si RCI, di ba? Sabi natin kagabi, Morning Star. Maganda pag ng Morning Star. Ang lakas naman ng Morning Star niya. Ayan, so anyway, yung galawan natin sa kanya is very bearish. Makita mo dito, papunta ulit tayo dito sa oversold condition. Parang yung gusto yung mag-pull back. Kasi hindi nauubos yung yung po natin, net foreign sale dito sa market. 594 million na naman yung lumabas. Pa konti-konti lang yung drop natin sa kanya. Pero lumalabas naman siya. So, hindi tayo magtataka. Sabi ko nga kanina, kung meron tayong breakdown dito sa support. So, hopefully mali ako. Pero yun yung sinasabi ng data naman natin sa kanya. So, tignan natin yung mga galawan, mga big caps natin. Makita mo din kasi yung MACD. Talagang siya bearish na. Bearish. And then, yung RSI natin, bearish din yung pattern na pinapakita. So, BDO, makiat 0.83%, GGS 0.88%, Aboitiz 1.17%, Bloom, pumitik si Bloom, 1.8%, PLDT, yan, diretso yung uptrend, 1.29%, and then Wilcon is 0.68%. So yung mga bumagsak sa big caps, sino ba? Meralco, 1.17%, si Monde, negative 0.76%, si URC, negative 0.95%, ASEN, ayan, negative 2.72%, may pa-breakdown pa siya kanina. SMPH, minus 1.3%, si JT Cap natin is negative 2.76%. So JT Cap, grabe din yung yung laglagan niya papunta na rin sa oversold condition. So ito yung mga winners naman natin, RCI, so nag-bounce 15%, IDC, natuloy yung breakout, 13%, ano tayo may volume dito. Sino ba? Si SSI, 3.93%, PHA 3.8%, X 3.45%, sino pa? Aslag, ano ba itsura ni Aslag? Walang volume. 3% up si MRC, pinag-usapan ito na nakaraan, nag-Dow GC, parang MRC naman natin. Ayan. So dito naman tayo sa losers, STN. Ayan na. So nahirapan kasi siya, no? Ilang araw na siya nagte-try na tapos lumabas tong inverted Dow G natin dito. So talagang be worry kapag wary, ano ba, tamang pronunciation. So be wary na lang kapag meron kang inverted Dow G. So 3 beses naman siya nag-try pero wala talaga. So bumagsak na siya. 14.53%. Sino pa? Prim. Okay, pataas ng mga to last time. 7.69 drop si Web. Ayun na, nagtago na si Web. 5.47%. So tapos na yung pagpitik sa kanya si IDC kaya. Tapos na kaya yun. JT Cap 2.76. Okay? So marami tayong bagsak for today's trading. So silip tayo ng konti dito sa US market po natin. So wala silang futures. Ano ba holiday natin ngayon? June 19. Meron yata siguro sila. So hindi natin makita yan. So wala tayong reference bukas. Ang magi-reference natin is ito, European markets pero puro mapula. Yung nakikita natin sa kanya. So anyway, tingnan natin mamaya. Mali mo mag-bounce. Tapos dito sa global markets, mas marami yung berde, no? Mas marami yung nag-bounce. Medyo mix siya, pero mas malaki yung mga bounce. So 2.87, 1.99 sa Taiwan. Ganda sa marami ba opening sa Taiwan ngayon. Ayan, so may naksi yung yung mga companies natin ngayon dito sa bandang Malaysia. Ayan, so anyway, yun yung galawan natin. Dito naman sa bandang crypto, mahina pa rin, no? Pero berde na siya, no? Ibig sabihin, nag-drop tayo kahapon na mas malakas. So Bitcoins, pabalik na, nagba-bounce, 65K. Ethereum, 3.5K, nag-bounce siya, 3%. BNB, 599. Sino pa? Si Dodge, nag-bounce na rin, 3.4%. So the rest, okay, berde. So berde, majority ng cryptos. So siguro magta-try siya na mag-bounce for today's trading naman natin. Okay? So punta na lang tayo dito sa ating mga trading stocks. Unahin natin si IDC. So yun na yung catalyst. Tingnan natin kung sell on news siya bukas.
after ng malakas na upsurge, lagay ko lang resistance 1.22. So natuloy yung breakout natin dito. Tinuloy niya. Tingnan nga natin anong oras siya nag-breakout dito sa 1.05, 5-minute chart. Anong oras to? 11:35. So dead siya. Medyo dead siya nung umaga. Saan ba dito? Nag-spike siya ng konti. Dito. So hindi siya gumagalaw ng umaga, may pa-drop pa siya, tapos 11:35 pa siya biglang bumanat. Ayan. So meron siyang 9.64 million na volume. So yun na yung catalyst. So tingnan na lang natin bukas kung ma-sustain natin yan, pero ewan ko lang kasi lumabas na yung pinaka-news naman niya. So tingnan natin, malay mo, meron pa siyang isang breakout bago siya mag-pullback. So yun nga lang, balik ulit tayo dito sa overbought condition natin, tapos parabolic na yan, di ba? Parabolic na yan kasi yung itsura din ng MACD, super bullish din yung galawan naman niya. Ayan. So anyway, kung meron man profit taking bukas, hopefully hindi siya bumagsak sa closing na below 1.17. Kasi kung may breakout tapos mag Dow G, alam mo na yung kasunod. So lalo na kung yung next day, parang yung nangyari dito kay ano natin, si betting na natin kanina, si Web. Si Web at saka yung isa pa na napagod na yung galawan niya. So check mo na lang kung meron siyang Dow G. Pero pag wala, pwede mo pang hawakan siguro, no? Kasi ang ganda ng galaw niya eh. So kung matuloy-tuloy yung breakout na di sa kanya, medyo matataas yung yung mga next na resistance. So lagay ko na lang muna diyan kasi parabolic naman. So hindi tayo pwedeng gumawa ng trend channel kasi yung pinaka-trend natin sa kanya, nag-breakout na rin siya. Okay? So super bullish si IDC, and lumabas na po yung catalyst, 13.59%. Hopefully masustain. Next, ATN. Ito marami nakatingin dito kasi nga sabi natin, napapansin natin from the past few days, malalaki yung volume. Pero parang may nababasa ko, puro cross trades lang daw yata yung nakita natin. Kasi ayaw umakyat ng price action kahit na malaki na rin yan, 7.6 million para dito kay ATN. Kasi wala namang volume to dati, di ba? So nabuhay na lang siya. Pero tignan natin, malay mo. So nag-ano siya, mukhang magre-retest ulit dito sa sa pinaka 0.61 na support naman natin sa kanya. Support na yan. So, di ba tinitingnan natin nakaraan 0.6564. Ayan, tingnan natin kung matuloy yung breakout natin dyan sa area natin yan. Kasi ito, 0.7 yung tinitingnan natin na resistance. So, intact pa naman siya. So, kailangan lang siguro ng panggulat na pang-spike ng volume para dito kay ATN natin. So, negative 1.61%. Catalyst, wala pa, no? Wala pa tayong nababasa. Ano ba yung catalyst dito? Si IDC. Ayan. Ito pala, meron din siya dito, may disclosure. Joint venture and sino ba to? Edwin C. Fabro and Calvin Ryan. Pero hindi niya sinabi kung anong companies tong mga to. Sales and marketing agreement for the landowners under the joint venture agreement. So sila siguro may-ari nung land. Okay? So kay IDC 'yon. Pero si ATN wala. Yung isa kay Aboitiz na pinaka-news naman. So intact pa rin naman yung trend natin. So mali mo, meron. So tignan na lang natin for the coming few days. So ito si RCI nag-bounce sa Fibonacci 50% ba 'yon? Balikan natin. So, congrats doon sa malakas na loob na sumalo dito sa 50% Fibonacci. Ayan. So, buhay pa si RCI natin. Pati si ABS medyo gumalaw din siya. So, nag-bounce din siya dito sa support level naman niya. So, tignan natin. Sabay naman yung dalawa lagi pag kasi bibiste stocks. So, nag-up siya ng 15.92%. Okay, so maganda. Meron siyang support and 490K net foreign buy. Balik ko yung Fibonacci. Kalimutan ko lagyan na resistance kasi yun yung next na titignan naman natin sa kanya. Asan yung niya. Okay, so adjust ko siya ng konti. Malapit na. Sinagad naman niya bigla, 15%. Okay, so maganda makita. Mag-bounce siya and bumalik siya malapit sa itaas ng MA9. Sakto, no? So parang ito yung naging support niya last time. Doon din siya nagkaroon ng bounce. So maganda. Actually maganda yan. Pinapakita ang Morningstar. Huwag lang tayo mauntog dito sa 3 pesos. Okay, so bukas ulit. Tignan natin. Malay mo, yan na yung reversal nitong si RCI natin. Kasi medyo nagbago ng konti yung
direction, pati na yung ating mga moving average at saka rather RSI at saka si MACD na formation naman natin. Okay, so hindi pa naman masyadong convincing yung MACD, yung RSI medyo okay na. Okay, so gaano kalaki yung grabe yung drop nitong RSI natin. Nag-drop siya ng 40, halos 46. Halos 46%. Laki na rin yan. So matatakot ka na rin syempre, mauubos kaya siguro medyo nag-bounce na rin, nauubos na yung mga weak holders na sa kanya. Okay po. Next, Aboitiz Equity Ventures. So meron siyang disclosure dito. Nabasa natin kanina. Ano ba sabi niya? Share buyback. Ayan. So meron siyang share buyback. Marami ba siyang binili? 38.4. Tapos yung kay Ali, di ba? So meron siyang property na ibabalik kayan or ibibenta. So meron siyang breakout dito. Hopefully yan na yun. Sino ba stocks yung nakita natin dati na gano'n? Parang SMPH, no? Hindi rin naman natuloy. Sino ba yung isa? Si Ali ba yun? Okay, so parang pares sila ni Ali ng galaw. Kaya lang, okay, so malay mo, yan yung reversal niya. So RSI 50, okay siya. 1.70% lang naman. Pero net, ayan, yun lang. 122.15 million na net foreign sell tayo. So currently, nasa resistance, kung makabalik tayo is, saan ba next na natin? 41. Okay, dito na. 41.8. So yan yung pinaka-next na resistance naman natin sa kanya. Okay din yung nyo. Okay din yung MACD formation. Okay, so hopefully maganda yan kasi nag-bounce na siya. And na-sustain naman niya yung above dito sa MA 20 level. Okay, next, Converge. So meron siyang sinasawsawan na news. Yung Sky Cable daw ng ABS-CBN natin, parang gusto niya talagang bilhin. Tignan natin sino magbe-benefit, si Converge o si ABS-CBN natin. So bounce pa rin naman tayo dito sa support, nagre-retest siya ng support natin. Buti hindi siya nag-collapse kanina ng konti. Kasi malakas din siya, net foreign sell ng 97, laki ng volume, no? 97 million. So meron siguro sumalo. And lumalaban naman kahit papaano yung yung RSI. Yung MACD, medyo mahina nga lang siya. Okay, so ganyan na lang muna. O kung gusto mo ng channel is parang ito. Parang ito yung sinusundan naman niya. Uptrend yung drawing kasi meron siyang higher low formation. Okay? Next, and then lastly, si 7-Eleven. So, nakaligtaan natin si Web, no? Bumagsak na, hindi na pinag-usapan So anyway, so tingnan natin kung ganyan din yung galawan nitong si 7-Eleven natin kasi nag-resist dito sa 137, binomba kasi kanina Tingnan natin sa 5-minute chart. Ano ba nangyari? Ayan, binomba dito. 860K, malit lang naman, 860K. Pero kapansin-pansin na siya kasi nga nag-breakout na. So yun nga lang, napansin natin siya, oversold na, overbought na yung RSI. Tapos bullish yung RSI plus bullish din yung ating MACD formation naman. So pinaka-support na lang ba natin sa mga meron or makapag-trade kanina, hopefully 118 yung kung meron siyang pullback na gagawin kasi medyo nirapan siya Ayan, kung may bala pa yung bumili sa kanya, pwede balik siya dito sa 137. So bullish pa rin naman tayo kasi nga uptrend and then bear din naman kahit paano yung close. Yun nga lang, so watch out na lang kasi medyo overbought na yung RSI level naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review dito sa market. So matamlay pa rin yung majority ng mga stocks natin. So yung ating mga, hindi ko nabasa yung mga losers, nabasa pala natin. Yung mga winners natin, nagiging losers. So konting ingat na lang kasi yung buong direction ng market, mahina talaga. So ang lang natin sa kanya, focus sa kanya is net foreign sell or buy for the coming few days, pero pag sell pa rin, mataas yung chance na may breakdown sa 6,300. Okay po, so yun lang muna yung ating review as of today. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang po dito sa group, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Patreon, Budegi Peak, yung website natin.
At saka yung Patreon channel, wala tayong patalastas. Yung mga sumali sa trading group, check nyo lang po yung Patreon channel. Meron din tayo link dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.